Si Ma'am Glenda Relova ng National Council on Disability Affairs. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted at kay Ma'am DJ Chacha. Good morning. Opo. Ma'am, ito ang problema ngayon na naglipa na po na questionabling PWD IDs. Dalawang klase po, no? Fake talaga yung ID o kaya yung ID ho naman ay authentic, totoo, issued by LGU, pero yung tao naman ang fake, no? Hindi naman siya PWD. Sa ngayon po talagang wala pa itong paraan para malaman ng isang restaurant owner yung hinihingian ng benepisyo, yung dalawang bagay na yun, ma'am. Meron na ho bang way to find out? Sir, meron na po kami yung pakikipag-usap dito po sa mga members po ng mga restaurants po, owners. Meron po kaming binigay sa kanila na webpage po ng Department of Health na maa-access po nila yung PRPWD or yung Philippine Registry of Persons with Disability. And if hindi po nila makikita po dito sa PRPWD yung name po nitong persons with disability, may binigay din po kami sa kanila na mga hotline numbers po ng LGU, mga PDAW offices po, where they can verify po yung pong mga names po nitong mga persons with disability. Okay, ma'am, when you say mga restaurant owners, mga association po ito. Kumbaga na may mga members sila for dissemination yung information. Opo, sir. Ito po yung organization po ng Resto PH po. At meron din po kaming mga ilang roundtable discussion initiated po ng chairperson ng ng National Council on Disability Affairs, which is the Secretary of the Department of Social Welfare. So yun po mga persons with disability group po kasama po namin, mga advocates, and then po mga restaurant owners din po. Kasama na din po yung League of LGU po. Nung nag-usap-usap po kami. Opo, sir. Opo. Sige, ma'am. So, again, may access through the internet sa website ng DOH at doon may pangalan ng nakarehistro po dapat na PWD. Bagamat, of course, no, we respect na nakatago ho naman yung kanyang disability. Ano po? Opo, sir. ID number lang po tsaka name po yung lalabas. Opo. Doon po sa PRPWD po. Sino ho bang authorized to issue po ay PWD ID, ma'am, under the law? Ang authorized po ay ang atin pong mga local government unit through the PDAW offices po. At kami po sa NCDA, pero rare cases lang po yung sa NCDA. Yung halimbawa, may mga military po or mga in-service na nagkaroon ng disability while on duty tapos na-hospitalize dito sa Metro Manila. Kami po yung nag-i-issue ng mga persons with disability ID po doon, or kung for whatever reason the LGU doesn't want to issue sa isang tao, pwede po sila dito sa NCDA. Opo. Ma'am, paano po kapag yung LGU ay nag-issue yung in-charge doon ng totoong ID, tapos nirehistro niya po yung pangalan nung binigyan niya ng ID pero hindi naman talaga PWD po yung kanyang binigyan? Meron pong karapatang parusa po yun under the Republic Act 9442 po. Pwede po silang matanggal sa kanilang trabaho, pwede po silang makasuhan po natin at hindi na po sila meron po tayong sa revised penal code, pagka po yung mga ganong mga empleyado mababar po sila sa further holding of public office. Kaya po meron po mga commensurate na mga kaparusahan. However, ang atin pong mga PDAW officers po ay trained to issue at alam po nila yung proper process of issuing ng ID po ng ating mga persons with disability. Hindi po sila po pwedeng mag-issue ng wala pong medical certificate stating kung ano po yung disability ng tao. Opo. So, ma'am, kung ikaw po yung may-ari ng restaurant, kasi nga, yung iba hindi nga rin po maintindihan, Ma'am Glenda, na nakikita mo yung tao. Again, magpapasintabi po ako kasi ito po naman po ay napag-uusapan nga po ng mga restaurant owners. Yung may customer ka, dumating ito, mga bata pa ito, tapos maayos naman sila maglakad, wala ka naman nakikitang handicap nila,
and then meron silang PWD ID at pagbigay nila sa iyo, mukha namang totoo ito. Opo. Ano bang kaya ang paliwanag doon, ma'am, sa dalawang bagay? Ah, yung bang, Opo. opo, go ahead, ma'am, go ahead po. Sir, kasi meron po tayong mga disability na non-apparent. Ito po yung ating mga psychosocial disability, mental disability, learning disability. So, kung makikita po natin sa trajectory po ng ating statistics, ang pinakamataas po na disability is yung physical or yung nakikita po natin. However, ang kasunod na po nun ay yung psychosocial. Pagkatapos po yun pong ating speech, yung pong mental disability. So pag kinompute po natin yung mga non-apparent disability, mas higit po ang dami ng mga may non-apparent disability kesa po doon sa mga apparent disability natin. Kaya kami naman po talaga masugid na nakikipag-ugnayan din nga po dito sa mga may-ari ng restaurant, and mamaya lang din pong tanghali, imimit ko din po uli sila sa mga panibago pong issues na na-encounter nila dito po itong nakaraang holiday season. Siyempre, ang goal po natin dito, sir, is maibigay talaga natin yung tamang diskwento para po dito sa ating sektor na talaga namang nangangailangan at nagde-deserve po nitong mga benefit na ito. At the same time, gusto din naman po natin na maproteksyonan din po natin ang mga restaurants owner para po naman dito sa nagkalat po ng mga fake na PWD IDs po. Opo. Again, ako po yung magpapasintabi, ha? Opo. Hindi ho tayo, ano lang ho ito, for discussion lang po, na straightforward lang po ito, no? Ma'am, yun ho bang person diagnosed with bipolar na na psych ay considered din po as PWD? Yes, sir. Opo, consider po kasi meron po silang mga symptoms po na yung interaction nila po sa tao ay talaga naman pong na-dampen or nahahamper po ng kanilang napagdaraanan. Okay. Kaya po, consider po talaga ang may bipolar as a disability, sir. Opo. Yes, ma'am. And we respect that, ano po. At ang mga, kapag po hindi po nakikita yung disability, meaning ito po ay sa kanila pong, psych, at ano man po tawag doon. Sabi nga po ninyo, hindi, Non-apparent. opo. Ang naglalabas po niyang certification dyan ay psychiatrist po ba o psychologist? Psychiatrist po, sir, yung current po natin na pinagbabasihan po. Kung ano po yung particular na sinasabi nila na disability, yun pong expert doon sa current categorization or doon po sa manual po na ni-release ni Department of Health. Yun po yung magbibigay ng parang certification kung ano po yung disability na pinagdaraanan ng tao. Kasi meron nga po kasi mga instances na may katulad na halimbawa po naputol po yung kapiraso ng daliri mo. So kinakailangan pa rin po na magkaroon din po ng assessment dito kahit man lamang ang ating municipal health officer na magpapakita po ano po yung disability, ano yung hindi mo na nagagawa na function na nagagawa ng karaniwang tao po. So kinakailangan explicit po kung ano yung pinagdaraanan mong disability or yung parang hindi karaniwang nagagawa ng isang tao po. Opo. Sige, so ma'am, sige po. So ito ho naman po ay kumbaga work in progress, if I may say so, para po sa ating information dissemination, at kami po yung muling tatawag kung meron pa po ilang pang katanungan ang ating pong mga kababayan at pati po itong apektadong sektor. Ulit po, inuulit hindi sa ayaw magbigay ng discount. Kasi po ito'y batas, bibigyan po ng pribilehiyo, pero nga, yung totoo lang na karapat dapat bigyan. Kasi nga ma'am, awkward naman, di ba, kung magtatanong ka doon sa customer mo na pwede bang malaman kung ano ang iyong disability. Ma'am, bawal ho ba yun? Maaari naman po siguro kung nasa magandang pagtatanong, pero as much as possible po sana hindi na lang. Kasi yung presumption of regularity, nung kung kanilang ID, sana yun yung ating hinihingi. Opo. Pero tama po kayo, sir, nasa pipeline na po ito at ito po ay priority po
po ng NCBA at po Opo. ng DSWD ang pagkakaroon po ng universal design and Opo. central issuing authority po ng ID Mm. para po hindi na po magkaroon tayo ng doubt whether authentic po itong ID na ito. So, Opo, opo. ngayon pong year na ito, by January po, talagang inaasikaso na po namin yan. sir. Okay, at yung pong mga restaurant na nagbibigay po ng pribilehiyo na diskwento po sa mga PWDs, may corresponding po naman na tax rebate, di ba? Yes, sir. Meron po silang, pero hindi po yung 100% Parang net deductible lang po. Mm. So, parang out of the 20%, parang 5% of that lang po yung na-deduct daw po sa tax nila based on our discussion. Oo nga, opo, Kaya opo. they carry the 15% burden daw po based on the report of the restaurant owner. Opo, yes ma'am. And we also have to balance the equation, ika nga ano po. Kasi otherwise, baka marami po din mga negosyo magsarado dahil nga sa lahat ng kanilang customer gumagamit ng discount card. Di po ba? I mean, let's face the reality na usually po kasi yung Yes, sir. 20%, yun na lang pong kinikita ho ng restaurant owner eh. Yes, sir. At ang sabi nga po nila is napipilitan daw po silang magtaas ng presyo because of the proliferation of the fake IDs. Kaya po, tayo din po yung magdadala ng burden. Kaya po Opo. talaga naman pinagtutuunan po namin ng pansin ito